So, what's up guys? So, bali, i-update lang natin yung tutorial kung paano i-set up yung software natin, yung FTech Centralized, FTech Centralized na software. So, bali, ang una nyo lang gagawin is punta kayo dito sa ftechcentralized.com. Type nyo lang FTech, kahit FTech lang. Kasi lalabas naman na yun dito. Ito siya. FTech. Click nyo lang yan. So, yan. Punta lang kayo sa website na yan. Tapos, pag nag-load na yung website, pindutin nyo lang itong download app. Ayan, download app. Tapos, download niyo yung latest version na FTech version 2 3.5. Bali dito sa version na yan is naka-installer base na yan. I-install nyo na lang yung software nyo. So, bali, download lang muna natin yan. Ayan, download. Tignan natin mo download. So, wala nang cut-cut yung video. Dire-diretso na natin to. Ayan, so, download lang natin. Ayan, so, kapag na-download yan, save nyo lang. So, antayin natin matapos ma-download. So, ayan, tapos na siya ma-download. Ang gagawin nyo lang, i-run nyo lang yan. Click nyo lang. Ayan. Tapos, kung meron man lumabas na ganito, click nyo lang yung more info, tapos run anyway. Ayan. Tapos, lalabas na tong installer natin. So, ang gagawin nyo lang is click next lang. Next. Then, install. So, antayin lang natin matapos yung installation. Ayan. Then, kapag lumabas na to, click nyo lang yung finish para mag-auto-run na yung software. Ayan. So, mag-auto-run na yung software natin, tapos lalabas itong server config. Kasi kung naka-centralize kayo, kailangan nyo ilagay dito yung IP address ng software, ng centralized nyo, or ng Raspberry Pi, or ng Orange Pi nyo. Depende kung ano yung ginagamit nyo device. Ngayon, kung hindi ka naman naka-centralize, kung naka-standalone ka, close mo lang yan. X mo lang yan, tapos punta ka na dito diretso sa settings. Tapos type mo lang admin at 123, default ano natin, password. Tapos sa FTech setup, mamimili kayo dito kung anong setup nyo. So, centralized yung naka-default. Then, kung naka-standalone ka, piliin mo lang yung standalone. Standalone with monitoring. Yan. Piliin nyo lang dito based sa kung ano yung setup nyo. So, since centralized tayo, ito yung pipiliin ko. Tapos, since hindi ako napag-input ng IP kanina, dito ko ilalagay yung IP address ng Raspberry Pi ko. 192.168.100. So, yan yung IP address ng centralized machine ko. So, save lang, then restart up. Then, after nyan, tapos na. Ready to go na yan. Ready to use na yung software natin. Ayan. So, meron na ako kasing account na dito. Mag-login lang ako. Ayan. Ayan siya. Tapos na yan. Kapag nireboot natin yung software natin, pag nireboot natin yung computer natin, mag-auto na rin itong software natin. So, automatically na yan naka-set up. Ngayon, kapag i-uninstall naman yung software, punta lang muna kayo dito sa settings. Lagay nyo dito yung default password, yung admin at 123. Tapos, disable nyo muna itong enable FTech app, then save para mag-disable yung app. Ngayon, para ma-uninstall yung software, punta lang kayo sa local C. Tapos, FTech na folder. Hanapin nyo yung exe na uninstall.exe. So, uninstall niya lang yan, then click yes. Automatically na yan mag-uninstall. I-delete niya lahat ng mga files regarding sa lahat ng tungkol sa FTech. Ayan. So, ayan, naka-uninstall na yung software natin. So, ganun na lang kadali yung pag-setup ng FTech Central, ng FTech software. So, ngayon, di ba kanina yung IP address ko, ito, 192.168.100.193. Ito yan yung IP address ng centralized ko. So, para ma-access natin yung admin portal, dagdagan nyo lang ng /admin.
Tapos, ito yung default credential. Admin, then admin at 123 exclamation point. Then login. Ayan. Ito yung ano natin. So, bago nyo install yung yung software, yung FTech na software, kailangan alam nyo yung IP address ng centralized machine nyo. Ayan. Pwede kayong gumamit na IP scanner. IP scanner, download para malaman nyo kung ano yung IP address ng centralized machine nyo. So, download nyo lang yun para makapag-scan kayo. So, try natin mag-scan. Meron na tayo dito yung scanner. Natin scanner. IP scanner. Wala ata. So, download na lang natin to IP scanner. Hindi free download. So, hindi itong radmin. Itong advanced IP scanner yung kailangan natin. Ayan, din open lang natin 'yan. Okay? Then sa akin hindi ko na install, click run na lang para diretso na siya mag-run. Ngayon kapag nag-scan ka ng IP, lalabas diyan yung FTech or merong nakalagay na Raspberry Pi or Orange Pi yung manufacturer. Yan yung IP address ng centralized natin. So, antayin lang natin na makapag-install, makapag-scan. Ayan, lumabas na yung IP address natin. So, may nakalagay dito na manufacturer na Raspberry Pi Foundation. Kasi yung gamit kong device is Raspberry Pi. Then, ito yung IP address niya. Pwede rin naman sa IP mismo ng ISP nyo. Yung sa admin ng ISP nyo. Dito nyo rin makikita. So, sa akin ito kasi yung admin portal ng ISP ko. Pero sa inyo, depende sa inyo kung ano yung gamit yung internet. Ayan. So, ito yung FTech, tapos ito yung IP niya. So, yan yung way para malaman nyo kung ano yung IP address ng centralized machine. So, yun lang. Ganun lang kasimple i-set up yung natin, yung software.